Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng sigarilyo, ang mga gumagamit nito ay naghahanap ng alternatibong pamalit sa nasabing bisyo. Ngunit may batas na isinusulong ngayon sa Senado ukol sa pagre-regulate ng bentahan ng e-cigarette. Sa araw-araw ng pamumuhay ng ilan nating kababayan, kasama na nila ang paninigarilyo sa kanilang sistema. Ang paninigarilyo ay isang bisyo na pag nasimula na ay mahirap na alisin. Subalit, nakaimbento na ng isang alternatibong pamalit sa sigarilyo na unti-unti pumapatay sa industriya nito. Dahil sa paglabas ng e-cigarette, nangangamba naman ang mga nagtitinda ng sigarilyo o mga taktak boys dahil humihina ang benta nila. Ang e-cigarette ay isang mechanical device na walang tabako o tar at gumagana sa pamamagitan ng rechargeable battery. Pinapainit nito ang cartridge sa loob na nilalagyan naman ng e-juice o likido na may mga chemical o substances na binubuga bilang vapor. Base sa survey na aming nakalap, 3 mula sa 10 naninigarilyo ang gumagamit na ng e-cigarette. Magkakaiba niya kasi e-cigarette, vapor ang nilalabas ng usok. Ang nagsisigarilyo, usok ka na lang ang maximum burn na nila. So, ayun ang mas hard to do. Ngayon, kumunti na lang, I like it po, galing sa talaga sa e-cigarette. Kasi usually naman, bawal naman sa mga. Para sa sigarilyo, 80 na lang, 80 kilo. Isa sa mga nakilala ko na gumagamit ng e-cigarette ay si Raymond na isang estudyante. Kailan ka natutong manigarilyo? Natuto ko manigarilyo nung high school pa ako. Paano ka naman natutong manigarilyo nung high school? Kasi nung high school pa ako, first time ko pumunta sa inuman. Tapos, binigyan ako ng sigarilyo. Ayun, tinaray ko na doon. Ano experience kung pauna mong panigarilyo? Sa una, wala, nakakasamit eh. Tapos ayun, tapos nakita ko sa mga ibang tao, parang naramdaman ko parang ang cool tignan. Tapos ayun, sunod-sunod na yun. Tuwing kailan ka naman naninigarilyo? Naninigarilyo ko tuwing pagkatapos kumain, pag may hinihintay. Tapos pag naglalaro ng computer or nag-edit ako ng mga films like Sable, ganyan. Nakakailang stick ka naman pagka naninigarilyo ka? Hindi ko mabilang eh, pero more or less sangka. Paano nyo naman natuklasan ang paggamit ng e-cigarette? Una ko natuklasan yun yung nasa inuman kami sa friend ko. Tapos bigla siyang naglabas nun. Tapos then na-curious ako. Tinanong ko kung ano yan. Tapos ayun sabi, e-cigarette daw. Nung makita mo to sa mga kaibigan mo, naengganyo ka ba na bumili ng e-cigarette? O yung tinanong ko sa friend ko, tol, ano yan? Patay naman Tapos ayun, nagustuhan ko. Tapos tinanong ko kung saan yun na nabili. Tapos ayun, napabili na rin ako ng ganun. Ngayon, na-experience mo na yung dalawang sigarilyo, e-cigarette tsaka yung normal na sigarilyo. Sa tingin mo, ano yung pagkakaiba nung normal na sigarilyo sa e-cigarette? Una sa lahat kasi pag ang kasi mahal. Kumbaga sa e-cigarette, matagal mong ubusin, saka mabango sa pangamoy, saka nicotine free. Pag yosi naman, ayun, nakakabulahaw sa katabi, naamoy yung mabahong usok. Tapos kumakatid pa sa kamay yung nicotine. Tapos i-tape pa yung labi mo. Siguro yung nakikita kong pagkakaiba ng dalawa. Ano masasabi mo kung sakaling maire-regulate ang pagbebenta ng e-cigarette? Kasi nasa sa atin din yan sa mga nagtitinda, kung paano nila ibenta yun,
pa nila higpitan yung pagbenta. Kasi parang ano lang yan parang sigarilyo lang din yan. Kung sa ngayon may nakikita ko, meron na nakabili ng kalusutan, bibili ng sigarilyo. Ibig sabihin, ganoon pa rin sa e-cigarette. Meron pa rin mga kalusutan ng kalidad. Kaya dapat maging responsable siguro ang mga nagtitinda nito. Kasi sa bandang huli, may batas man o wala, nasa kanila rin yung yung huling decision kung magbebenta sila sa customer o hindi. According to Senator Lapid, e-cigarettes are not regulated in the same manner as tobacco products because they do not contain tobacco, thus falling outside the ambit of Tobacco Regulation Act. Thus, these devices are accessible to anyone who wishes to use them, including minors. Ang E-Cigarette Regulation Act of 2013 ay may magandang layunin na nakatutulong sa mga mamamayan lalong higit sa mga kabataan. Sa hakbang na ito ng pamahalaan, walang kasiguraduhan kung ano ang kahihinatnan ng kampanya. Gayunpaman, hindi lang batas ang kailangan kundi pagpapatupad. Ako si Sarah May Lorenzo at ito ang aking special report.